Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 16, 2025. Pag-usapan po natin, ito pong sumisibol pero mukhang malalaos kaagad na kongresista mula po sa City of Dasmariñas. Ito po ay walang iba kung hindi si Congressman Kiko Barsaga. Pinsan po ito ni Nino Barsaga. Bakit po ba siya sumisikat sa kasalukuyan? Kasi sa kanyang mga samot-saring pahayag, partikular sa social media. Pero ito pong mga pahayag na ito ay parang hindi po winiwika o ginagawa ng isang ordinaryo o normal na kongresista. Hindi naman sana natin tatalakayin na ito further, pero syempre, para saan pa? Ako'y taga Pasig tapos hindi ko ipagtatanggol ang aming mayor dito sa Pasig. Ito po kasi ang siste. Parang pinupuri niya si Mayor Vico Soto pero pinalalabas niya na piit daw po ang mga kamay at pananalita ni Mayor Vico sa nangyayaring investigasyon sa flood control projects dahil daw po sa pagiging madikit po nito kay Speaker Martin Romualdez. Alam niyo, wala pong katotohanan ang mga paratang po na ito nito pong si Kiko Barsaga. Si Mayor Vico Soto, I believe, bilang mayor po namin dito sa Pasig ay isang independent politician. Although siya po ay naka-aligned sa mga dilaw o kakamping, pero alam naman po natin na kahit sa pagtakbo niya po sa halalan, independent po ang kanyang paninindigan. Masyado lamang talagang marami pong supporter na mga kakamping at dilaw, ito pong si Mayor Vico, marahil dahil po yung kanyang school na pinanggalingan ay kadalasan o ang mga nag-aaral po dyan ay mga kakamping or mga dilawan. Kung hindi ako nagkakamali, graduate po ito si Mayor Vico Soto ng Ateneo University. At kung mali ako, malamang De La Salle, pero ito sigurado ako. Nakadalawang taon o kulang-kulang 2 taon po ito sa College of Law ng University of the Philippines. Pero hindi niya po ito pinagpatuloy sapagkat ang paniniwala ni Mayor Vico ay mas makakatulong sa kanya ang public administration. Kaya po siya ay nagmasteral na lamang nito at itinigil po ang pag-aaral niya sa abogasya. Ito po ang post nito pong si Kiko Barsaga. Ang dami niya pong mga post, mga tol. Talagang nakakabahala para po sa isang kongresista ang mga post na nakikita po natin sa social media accounts po nitong si Congressman Kiko Barsaga na mamaya iisa-isahin ni Congressman Puno dahil ito po ngayon ay kumakaharap sa reklamo sa Ethics Committee diyan po sa House of Representatives. Ito ang naging banat, simpleng banat ni Kiko Barsaga. The Romualdez issue is incomparable with Vico Soto's investigation. I firmly believe that Mayor Vico is a good, ayos na ayos yung banat niya, no? Honest man that is doing what is best for his city and country. But Tito Soto's closeness with Romualdez is limiting his options for investigation, no? Ang i-correct ko lang yung nabanggit ko kanina, kasi sabi ko ang close si Vico Soto at Martin Romualdez. Although walang katotohanan yon, pero this is also not true, no? Hindi po ganun ka-close. Ito pong si Senate President Tito Soto sa ating speaker na si Martin Romualdez. Siguro yung kanilang parliamentary relationship, interparliamentary relationship kung tawagin, dahil nga po si Speaker Martin Romualdez ay pinuno ng House of Representatives, samantala ito pong si Tito Soto ay Senate President ng Senate of the Philippines, ay magbubuklod sa kanila para sa isa sanang magandang relasyon na nasisira na po sa nakalipas po ng mga panahon. Alam naman po natin na hindi nagkakasundo sa mga nakalipas na taon ang House of Representatives and Senate of the Philippines. Kaya wala naman sigurong masama kung in particular ang kahilingan ni Speaker Martin Romualdez na ilagak sa House of Representatives itong si Bryce Hernandez na tinanggihan ni Senate President Tito Soto bagkos siya ay nag-suggest na sa neutral ground. Ito po yung custodial facility sa Camp Crame, Quezon City. Pero sa huli, alam naman natin ang nangyari na ngayon. Nakabalik na po itong si Bryce Hernandez diyan po sa Senado. Mukhang yun po yata yung ikinasasama ng loob nito pong si Kiko Barsaga. Kaya ang dami niya pong mga pagbanat na ginawa at syempre, hindi naman makakatiis siguro si Senate President Tito Soto Kaya ito po yung naging reaction niya. Sabi niya, I follow what is right no matter who my friends are, close or not. In the Senate,
The Blue Ribbon conducts the inquiry, not I. Fact check muna. Do not use my godson to promote. Dahil nga po nababanatan ni Kiko Barsaga, si Speaker Martin Romualdez, ngayon si Senate President Tito Soto, ang mga gabinete po ng Administrasyong Marcos, even ang ating Pangulong Bongbong Marcos, naging champion bigla ng mga DDS. Itong si Kiko Barsaga. Kung papansinin po ninyo, yung kanyang Facebook page mga tol, makikita nyo po dito na ang dami pong mga humahanga sa kanya na mga DDS. Pero nagtataka ako, dahil lamang ba sa nababanatan si Speaker Martin Romualdez nitong kongresistang si Kiko Barsaga at ang ilang mga kawani, even ang ating Pangulo, ay agad-agad nyo nang hinahangaan si Kiko Barsaga? Ganun ba talaga kababaw ang inyong mga pananaw sa politika na kapag kalaban ang inyong kalaban, kakampi nyo na kagad nang hindi nyo man lang sinusuri? Sino ba ito pong inyong hinahangaan sa ngayon? Sa naging press conference po kahapon ng House of Representatives na kanina ni-replay po natin sa ating programa, siya po ay sinasabi niyang umalis na sa National Unity Party na itinatag ng kanyang ama kasama si Congressman Puno. Pero ang mismong partido po na ito ang siya ngayon, not unanimously, sabi nga ni Congressman Puno, hindi sila unanimous sa desisyon na ito. Nakasuhan sa Committee on Ethics itong si Kiko Barsaga. Pero sa pananaw po kasi ng mas nakakarami sa Unity Party na yan, dapat magkaroon po talaga ng pagtugon sa mga inaasal, sinasabi, ginagawa nitong si Kiko Barsaga. At mamaya ikukumpara natin yan sa aming magaling na mayor dito po sa Pasig City sa pamamagitan po ng panayam sa kanya ni Jessica Soho. Pero unahin muna natin ang champion ng mga DDS. Let's welcome Congressman Kiko Barsaga sa Ethics Committee. Panoorin po natin ito mga tol. Okay, so ito yung first cause, conduct prejudicial to the service. Okay, the rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and influence. You know, when spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, weaponized official platforms to denigrate government, betrayed the dignity of office and public trust by posting crude and lewd content. Meron palang interview kanina si Congressman Garin, nakatitulo doon sa interview, "Huwag kang miyaw ng miyaw." Huwag kang miyaw ng miyaw. O, sabi naman ni Congressman Kiko Barsaga, sabihin mo muna sa kapwa mong congressman, huwag nakaw ng nakaw. Ito kasi yun mga tol Bago natin pagpatuloy ang panonood kay Congressman Puno, merong pong meow 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 meow. Naku, baka ma-copyright tayo. Ang lakas ng copyright ni meow 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 meow. Masaya lang ako. Pero hindi dapat kinakasaya yung mga ganitong sitwasyon mga tol. Kasi kung sinasabi nilang unwell itong si Congressman Kiko Barsaga, di ibig sabihin, meron po itong special na pangangailangan. At ako ay malambot ang puso ko sa mga special ones, Kasi ang mismo kong anak, meron pong special needs. Inaasar ko lamang po dito mga DDS, not necessarily Congressman Kiko Barsaga. Ako inaaawa sa kanya in particular, kahit mayaman siya, kahit kongresista siya, kasi ang isang taong may special na pangangailangan, dapat po talaga yan, natututukan po yan ng ating ng kanilang mga magulang. But syempre, hindi naman natin masisisi kung meron mang pagkukulang. Ang mahalaga, ina-address sana ng kanyang di ko makita yung gusto kong ipakita sa inyo Anyway, habang pinapakinig po natin itong sinasabi ni Congressman Puno, hanapin ko na lamang. Contents, So let's see what he has been posting. Okay? So yan. Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal
kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Ito po yung dahilan kung bakit siguro sabi ni Congresswoman Garin, huwag kang meow, 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 meow. Ito po, oh. Kahapon po yata ito o nung isang araw eh. Pero mo mga tol, nasa plenaryo ka, oras ng trabaho, tapos nag-vlog ka, ganito po yung action mo. Na nakaupo, subukan nyo. Si Congresswoman Garin po yan, oh, nakangiti pa rin. Naman tumayo at baka mamyaw-myaw. Take note mga tol, plenary session po ito. Hindi po ito naka-suspend, naka-break o kung ano man ang tawag nila dyan. Tapos yung kongresista po ng Dasmariñas City, ganito po yung ginawa. Tayo po na nakaupo, subukan nyo naman tumayo. At baka mamyaw-myaw-myaw, myaw-myaw-myaw, magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Diba? Tapos, bahagi po ng mga, ewan ko kung anong tawag na pananalita o behavior na yan sa harapan ng publiko, yung paglusob niya sa opisina ni Congressman Sandro Marcos, ang majority leader. Tapos doon, isinarado daw bigla yung pinto, saka sinabing tatakbo siya sa speaker at hinihingi ang suporta nitong si majority leader, Congressman Sandro Marcos. Pero balikan na muna natin po itong pagpapaliwanag dito ni Congressman Puno. Ano ba ang mga naging basihan? Bakit po siya sinampahan ng reklamo sa Committee on Ethics? Katulad po nito, nakikita niyo po yan? Congressman Barsaga, may nakapatong na isang babae, tapos ang suot ng babae halos lumuwa na ang monay. Tuloy po tayo rito. Nagpapatawa lang ako mga tol. Gawain ba yan ng matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Matt, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya, tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba ikilos siya ng matinong congressman? Yan ba ipapayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Oh, di ba? Tinan niyo. Oh, next. Bakit may mo once man pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. O, take note idolo ito ng mga DDS ngayon. Iniidolo siya ng mga DDS ngayon kasi binabanatan niya si Speaker Martin Romualdez Pero sa bagay, hindi naman tayo magtataka kung yung iniidolo talaga ng mga DDS na si Rodrigo Duterte harap-harapang nanghahalik. Hindi lang halik, nang lalaplap pa kung tawagin ng mga kababaihan sa harapan ng publiko Tapos kung anong-anong mga pananalita, di ba? Nag-dirty finger pa. Dapat 'yun ang naging topic, hindi si Senator Robin Padilla Kasi si Senator Robin Padilla, hindi naman nag-dirty finger doon sa pag-awit ng lupang inirang. Si Rodrigo Duterte, nag-dirty finger po 'yon. Tuloy tayo rito. Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan Pero hindi ganito You know, this is out in social media. It demeans women and it offends me personally So, hindi pa pwedeng ganyan Oh, next. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala niyo yung panahon ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba kung sa rally lang, gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababaihan? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung di ba? I know he is not well, but we cannot allow this behavior to be unresponded to Dala magsalita tayo. Kita nyo mga tol, kongresista ka, nasa public place ka. Hindi na sa loob. Nakikita ko lang tong ganito, to be honest with you, di naman ako santo no? Syempre, nung pulis ako, nakakapagkanda kami ng Oplan Bakal. Sa kapag pulis ka, darating talaga yung punto na may mga bagay-bagay na hindi ordinaryo na makikita at makikita mo. Nakikita ko lang yan sa loob ng mga club, no? Iipitan, tapos sa mga pelikula. Ngayon gagawin ng kongresista. And take note, batang-batang kongresista po ito. Gen Z, kung tawagin. Ngayon, sinasabi nila, ang mukha daw po ng Gen Z,
si Kiko Barsaga. Kinukumpara pa ngayon ng mga DDS kay Mayor Vico Soto namin dito sa Pasig City. Napakalayo po ng comparison, mga tol. Oh, hindi pwede yung ganyan, hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Hindi, masakit ang loob ko. Hindi mainit ang ulo ko. Sakit na anak ni PD ito eh. Alam niyo, tinan nyo yan. Oh, sige, go. Oh, yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Ito nga tayo. Ang dami binabatikos dito dahil mga ganyan. Hindi ba naiisip yun, mga DDS? No, para lamang mabanatan nyo rin si Mayor Vico Soto namin dito sa Pasig, ikukumpara ninyo itong si Congressman Kiko Barsaga. Kung matino kang politiko, hindi mo gagawin yung mga bagay-bagay na ganito. Oh, hindi perpekto yung mga nasa kongreso na yan. Marami dyan, mga balasubas, kung tawagin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Pero kung ikaw hindi balasubas, grabe, milyones tong halaga na pinapakita niya. Hindi bababa sa 1 milyon po ito. Tapos i-display mo ng ganyan sa harapan ng publiko. Ako, ilang beses ako nagpunta sa City of Dasmariñas. Nagtuturo ako dyan. Nung ako pa yung nagtuturo sa review ng Board of Criminology. May mga review center dyan na pinupuntahan ko. Nakikita ko ang buhay ng mga taga-Dasma. Ang dami pong mahihirap dyan. Tapos magpapaka-showy ka ng ganyan. Ngayon, ang point ko dito mga tol, kung magkukumpara kayo kay Mayor Vico Soto, siguraduhin nyo na yung kinukumpara nyo naman, at least siguro kahit nasa kalingkingan lamang nitong mayor namin dito, very proud kami dito sa Pasig. No? Kasi sabi nga nung mga hindi taga Pasig, matatalino ang botante ng Pasig City. Kasi nagawa namin ditong palitan ang dinastiya. Nung una, akala walang tatalo sa mga Eusebio. 2019, eleksyon dito, grabe. Napakalakas pa rin talaga ng mga Eusebio. Kaliwat kanan, ang rally, dinudumog ng tao. Kay Mayor Vico, halos hindi tinatao. Marahil natatakot ang mga taga-Pasig na ipakita ito noong mga panahong iyon. Pero pagdating ng halalan, tinambakan si Mayor Bobby Eusebio. O ganon, katalino ang mga Pasigenyo pagdating po sa halalan. Ngayon, eto na, panoorin natin ang interview sa kanya ni Jessica Soho para maging light moment naman tayo. Hindi yung puro unwell yung nakikita natin katulad ng mga posting nitong si Kiko Barsaga. Balikan po natin ang interview na ito ni Jessica Soho kay Mayor Vico Soto. Anong masasabi niyo sa nagiging takbo nitong mga investigasyon sa mga di umano kinurakot na proyekto ng gobyerno? Well, una, Ma'am Jessica, salamat po sa pagbisita dito para sa interview na ito. All in all, natutuwa naman po ako kasi syempre hindi tayo natutuwa dahil sa masamang nangyayari. Pero natutuwa ako in the sense that we are talking about the issues more. At parang mas may pakialam ang mga tao ngayon. Yun naman yung nakakatuwa. Yun yung... Baka sinasabi ng ilan dyan, sip-sip ka lang. Taga-Pasig ka. Alam niyo, hindi ko ugaling sumipsip. Hindi nga ako nagsasasama kahit meron akong access sa House of Representatives, even sa Malacanang, sa Senado. Hindi nyo ako makikita. No? Nire-respeto ko yung ibang mga vlogger kasi doon sila masaya at doon nila nakukuha yung tunay na pagpapakita nila ng suporta. Pero sa akin, hindi po ako ganon. Kung tutuusin, ang dali kong gumawa ng paraan para mapalapit sa City Hall sa kasalukuyan. No? Pero hindi ko ginagawa. Isang beses, dumating dito sa lugar namin, nag-cutting ribbon yan si Mayor Vico nung pinagawa po ito pong kalsada dito po sa lugar namin. Doon ko lamang sa ikalawang pagkakataon nakita si Mayor Vico Soto. Hindi ko nakikita madalas to. Saan ko unang nakita ito? Sa City Hall, nung nagpunta kami ni Top 5, meron kaming inayos. Siguro, panahon pa yata yun ng pandemya. Nung pumanaw yung lola niya, no, doon ko nakita si Mayor Vico Soto. 2 beses pa lang yun. Pero, sa kabila ng hindi ko siya nakikita, nararamdaman namin ang presensya niya rito sa Pasig. Ramdam na ramdam. No, lalong-lalo na sa mga madidinig natin dito. Kasi, ito pong Pasig, inaamin naman ni Mayor Vico Soto na hindi niya kayang sabihin zero corruption dito. Pero ang maganda rito, I do not know kung kayang sabihin ito nang walang ipokrituhan ng ilang mga politiko. Sabi niya,
sa sarili niya kaya niyang sabihin, zero corruption. Pakinggan po natin si Mayor Vico Sotto. Saka sa totoo lang mga tol, isingit ko na rin, marahil kaya target ito ng mga DDS ngayon, threat sa kanila si Mayor Vico Sotto. Baka nga naman magtagumpay yung isinusulong ngayon na pagbabago sa saligang batas na ang edad po ng pagkapangulo ay ibababa sa 35 years old. Pag ito nakatakbo dahil ang edad ng pagkapangulo ay 35 years old, itaga nyo sa bato. Lalamunin ng buo nito si Sara Duterte. Oh, solido ang kakamping Katdilaw dito eh. At ako, naniniwala ako, iboboto ito ng mga katulad kong PBBM supporter at kayo sigurong mga loyalista. Maliban na lamang kung maglaban sila ni Congressman Sandro Marcos. Pero hindi rin naman mangyayari. Kasi hindi pa rin sapat sa edad si Congressman Sandro Marcos sa 2028. Baka wala pa siyang 35 years old by then, di ba? Kaya hindi rin yung tatakbo sa pagkapangulo. Most likely, si Mayor Vico pagka nabago yung kwalifikasyon sa edad ng pagka-presidente. At siguro yun ang iniisip ngayon itong mga DDS kung bakit sinisira nila si Mayor Vico Sotto. Tuloy tayo sa pakikinig po dito. Maganda. Kahit yung mga ibang kaibigan ko na ilang taon ko nang kakilala, never nagsalita tungkol sa politika, never nakialam sa mga issue. Ngayon, nag-share tungkol sa flood control project, nag-share tungkol sa ghost, nagtatanong kung kamusta ba, ano na nangyayari. So tingin ko ngayon, mas may pakialam yung mga tao, mas nagigising ang mga tao. So all in all, I think that's a good thing. Kung hindi po ako nagkakamali, yung grupo ninyo ni na Mayor Magalong ang trigger. Yun po yung ginagamit na term ngayon ng mga bata. Dito lang medyo feeling ko disagree ako eh. Ewan ko kasi naging bias ako against kay Mayor Magalong sa totoo lang. Nung una hinangaan ko yan. To be honest with you, noong 2022 election, before that, hindi pa ako political vlogger. Kasi syempre nakasalamuha ko kahit paano sa social media si Attorney Randolph Libayan. In fact, muntikan ko pang kuning abogado yan nung binalak kong magsampa ng kaso sa isa kong kapwa vlogger, pero I realized na wala namang patutunguhan. Na pag kalooban ako ni Attorney Libayan ng isang oras na free consultation. Okay naman si Attorney Libayan. Actually, nagkaiba lang tayo ng political na paniniwala. Tapos, yun nga, dahil nga affiliated manugang siya nitong si Mayor Magalong, and kilala ko naman si Mayor Magalong bilang isang maayos na pulis, dati akong pulis. Kaya as early as before pa na maging political vlogger ako, nag-create ako ng Facebook page na hinihimok. Mahilig kasi ako sa ganun mga tol, kahit ngayon, di ba, napapansin ninyo. Nag-create ako ng mga Facebook page o group na nangihimok para tumakbo sa pagkasenador. Pinaka-latest yan, si General Nicolas Torre. Kinreate ko noon yung page na yon kasi humahanga ako kay Mayor Magalong. Nagkaroon lang ng disappointment ng naramdaman ko kung paano ito naka-incline sa mga Duterte. Na kapag ka Duterte ang pinag-uusapan, parang hindi niya kayang punahin, hindi niya kayang imbestigahan. Kaya naging bias ako against sa kanya. At alam niyo naman yung posisyon ko na yan hanggang sa kasalukuyan. Pero mukhang hindi lamang si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi. Yesterday, sinabi ng ating Pangulo, Mayor Magalong has integrity. At uulitin iyon dito ni Mayor Vico Sotto. It's up to you kung maniniwala po kayo na may integridad si Mayor Benji Magalong. Trigger sa lahat ng ito. Anong masasabi niyo doon? Hindi ko po alam kung masasabing trigger or hindi. Sa akin naman, kung nasaan tayo ngayon, gawin natin yung part natin. Whether you're a student, media personality, government official, we all have our part to play. Kahit anong isigaw ng isang mayor, kung walang pakialamang tao, walang mangyayari. Kung anong isigaw ng media, kung anong report ng media, walang gagawin ng ibang sektor, wala. Kailangan lahat po tayo magising. Yung experience niyo po dito sa M4GG, yung Mayors for Good Governance, I asked Mayor Magalong about this. Nung nag-start kayo, aalog-alog kayo, kakaunti kayo, na parang nakaka-alarma, na parang ang impression is, bakit kakaunti lang sila? Ayaw nung ibang mayor na sumali for good governance. Ano ang views nyo doon? Ayoko naman isipin na dahil ayaw sa good governance. So, wala naman isang grupo na may monopoly on good governance. Isa tong konsepto na pwedeng yakapin ng kahit sinong mamamayan. Siguro, maraming factor. Siguro yung isa, hindi pa naman kilala yung grupo. Hindi ka naman basta sasali na lang sa isang grupo just because it has a good name. Pero ako personally, kaya ako sumali dyan, dahil na rin kay Mayor Benji Magalong. Sa mga ibang kasama din. Pero number one, si Mayor Benji Magalong. Kasi nakita ko kung paano siya magtrabaho. Marami akong narinig na kwento tungkol sa kanya, even behind
Hindi naman natin mapapabulaanan. Kahit ayoko kay Mayor Magalong ngayon, hindi maikakaila talaga yan. Lalong-lalo na nung pulis pa kami. Matunog talaga ang pangalan ni Mayor Magalong na tuwid. Kaso nga lang, hindi ko matanggap sa totoo lang, kaya ako nagiging bias against him, na kapag ka Duterte ang pinag-uusapan, hindi niya kayang imbestigahan. Yun ang hindi ko matanggap ngayon. At sana mabago yung perception na yan, dahil sa kanya naman ang galing Lately, nagsalita siya nung appointed na siya bilang special advisor, not investigator. Special advisor, kinularify na yan ng ating Pangulo. No, kasi hindi niya kayang bitawan ang pagiging mayor. Kaya hanggang doon lang siya sa pagiging special advisor. Si Mayor Magalong nagsalita sa mangyayari daw po ngayon na pagiging advisor niya sa ICI or Independent Commission for Infrastructures, kakalimutan niya ang politika. I hope so, no? Pag nagawa ni Mayor Magalong na magsalita partikular sa 51 billion pesos na ipinigay na pondo sa First District ng City of Davao noong 2020, 2021 at 2022. Pag nagawa niyang punahin ang mga di umano'y alegasyon dito po kay Senator Bongo sa mga kamag-anak po nito na tumanggap ng mga proyekto mula sa gobyerno, kapag ka nagawa niyang punahin yung inire-raise na issue ngayon ni Senador Antonio Trillanes. Pero pinabulaanan ngayon niya ni Mayor Magalong. Kaya nga hinihintay natin ang tugon dyan ni dating Senador Antonio Trillanes. Ano ang tinutukoy ko? Puntahan po natin ang page ni Antonio Trillanes. Ito pong pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes. Abangan ko si Mayor Magalong kung i-advise niya sa Independent Commission ng mga pinakamalaking anomalya sa infra funds gaya ng 51 billion flood control sa distrito ni Pulong at 36 billion na rock netting sa Baguio Benguet na siya mismo ang nagreklamo. May tugon po dyan si Mayor Magalong at itinatanggi niya po yan. No? Sinasabi niyang hindi niya alam kung ano ang sinasabi nito pong si dating Senador Antonio Trillanes. Baka meron lamang daw pinagdaraanan. Pakinggan po ninyo ang interview kay Mayor Magalong. Ito, mabagal ang internet natin. Nasa rin na ho ngayon si Mayor Benji Magalong. Mayor Benji, good morning po, Mayor. Good morning po, Sir Ted. Good morning, Chacha. Oo, sorry kami obligado lang umistorbo sa inyo, Mayor, kasi gusto ho namin kayong kunan ng reaksyon. Go, Cha, please. Yes po, Mayor Benji, ano po bang reaksyon nyo dito sa sinasabi ni dating Senator Antonio Trillanes na kayo daw po ay protektor at kaalyado ng mga Duterte? Nagtataka nga ako, DJ Chacha, bakit siya nag-a-accuse ng ganyan Alam mo, siguro mayroon lang siya siguro pinagdadaanan, kaya siguro intindihin na lang natin siya. So, wala pong katotohanan iyon, Mayor? Alam mo kasi, DJ Chacha, at Sir Ted, di ba? I've investigated Mama Sapano. I've investigated yung pagkawala ng 900 plus na AK-47. Yung nangyari kay Albayalde, di ba? Nung Mama Sapano, I owe President Pinoy or President Noynoy so much. Nakulong ako during the time of PGMA, na-delay yung aking mga promotions. In fact, muntik pa nga ako na-try, kasi sumobra na yung years ko sa pagiging colonel ko. Yan yung kwento. At totoo naman yan, di naman natin may tatanggihan. No? Nasa panahon ng Aquino administration, kaya niya nga hindi nakuha yung 4-star rank Kasi in-implicate niya no other than yung nag-utos sa kanya mag-imbestiga si dating Pangulong Aquino at yung mga senior officers niya sa PNP. Nagresulta yon sa non-promotion niya hanggang sa mag-retire na lamang po siya sa PNP. In short mga tol, pinatunayan ni Mayor Magalong ng mga panahong iyon yung kanyang paninindigan sa katotohanan. Kaya tingnan natin, sabi naman ng mga kumikriticize sa akin at nagbabanta na mag-unfollow na mga kapwa natin PBBM supporter, karapatan nyo naman yan. Magtiwala ka sa Pangulo, hintayin natin. Sige, total, nandito na tayo. Hintayin natin. Pero wala akong tiwala kay Mayor Magalong so far Nawala yung tiwala ko sa kanya nung harap-harapan niyang sabihin sa taong bayan na malaki ang utang na loob niya sa mga Duterte. Dito, inulit niya pa nga yun sa interview na ito. Kaya hindi niya magawang i-criticize. Kung taong gobyerno ka at tumatanaw ka ng utang na loob at sabi mo champion ka sa corruption, mukhang hindi fit sa'yo yung pagiging champion sa corruption kung meron kang kinikilingan. Dapat walang kinikilingan, di ba? At tingnan natin kung mapapatunayan yan ni Mayor Magalong. At tingin ko naman, ang aming mayor dito sa Pasig City, yun ang tinatahak na landas. No? Very proud kami dito sa Pasig na meron kaming mayor na inayos ang Pasig City. Sa kanyang sarili, masasabi niya na hindi siya corrupt. Pero syempre,
yung korupsyon dito sa Pasig, hindi naman talaga totally mawawala yan. Meron at meron pa rin yan. Ang mahalaga, nawala talaga yung napakalaking mga korupsyon dito. Partikular sa pagbibigay ng mga proyekto ng local government, yon nawala po yon. Mahusay ang pamumuno dito nitong si Vico Sotto. Behind the scenes, from friends who are staff there, mga negosyante sa Baguio. So, parang malakas yung loob ko na samahan siya. Kasi alam ko, may integridad talaga yung tao. Kung kahit maganda yung layunin, kung hindi ako nagtitiwala din sa mga kasama, hindi rin ako sasali. Pero kakaunti lang kayo nun eh. Yung una nga po, sa amin naman, this is a advocacy group. Kung ano yung kaya namin gawin I think the most important thing that M4GG does is to put a spotlight on certain issues, to talk about certain issues. Yan naman yung unang kailangan gawin, di ba? Kung may gusto kang baguhin, kailangan aminin mo muna na may problema. Kung hindi mo aminin na may problema, hindi mo aminin na may korupsyon, o may problema sa mga proseso natin sa pamahalaan, natin na-expect na aayos siya. So I think M4GG, that's the number one most important thing that we can do is to put a spotlight on these issues. And our fellow mayors or members, led of course by Mayor Benji, I think they've been doing a good job of that. And of course, I'd like to contribute also. Pakikwento nga ho, how did you start out as mayor dito sa Pasig? Paano nyo nagawa? Alam ko, oo, 2 terms na kayo. What was that like for you? You were young, konsehal, after 3 years naging mayor, and you were up against a political dynasty, established political dynasty with so much money, tapos eto ka. What was that like? I guess it was a combination of hope, number one. Number two, excitement, but also a little bit of fear. Pero we were mission-driven at nung nag-umpisa nung June 30 or July 1, 2019, simula kagad, laban kagad, sindikato sa procurement, yung mga maling kalakaran. Ngayon, fast forward 6 years later, hindi ko naman pwedeng sabihin na perfecto, pero kaya kong sabihin na malayong-malayo na ang narating namin. At matagumpay yung mga laban kontra korupsyon at mga lumang kalakaran. Pero paano nyo ginawa? If you are to, ano bang tawag doon? Kung iti-template nyo ho, yung ginawa ninyo, how were you able to navigate through an old bureaucracy? Maraming, syempre, alam naman sa Pilipinas, patronage pa rin talaga ang framework ng politika. Yes. So maraming loyal nun sa former administration. In chronological order, number one would be leadership by example. Kasi kung kahit anong gawin mo, kahit anong reforma, kahit anong pronouncement, sabihan mo yung clerk o yung admin aide, uy, huwag kayong magnakaw, huwag kayong humingi ng suhol, hindi kayo huwag kayong tumanggap ng lagay. Alam nila yung sa taas, yun yung ginagawa. Alam nila yung mayor. Sabihin nila, yung sa mayor nga, 1 billion eh. Sa amin, 5,000 lang naman. So I think number one is really leadership by example. Alam ng mga tao dito na, dito sa mayor's office, sa mayor, 0. So may moral ascendancy ba? Meron. Yun yung number one. Pero syempre, hindi naman pwede tumigil sa leadership by example. Number two, clear direction setting, clear vision setting, and with accompanying warning. July 2, 6 years ago na. First Monday, flag raising ceremony, 7:30 ng umaga, tapos ng lupang hinirang at iba pa, sabi ko sa mga empleyado, di ako nandito para maghanap ng mali, pero kung ano man yung mga lumang kalakaran, alam naman nating lahat nangyayari noon, kailangan maputol siya ngayong araw na ito. Kung ano man yung makita ko na pasensyahan tayo. Kung may makita ko na I'm already in charge, may nakita akong lutong bidding, may nakita akong lagayan, wala, sorry, tatanggalin, kakasuhan, etc. So, that's number two. And just from the number one and number two, malaki na yung nagbago. I think kahit tanong tayo sa ibang mga dito, yung mga matatagal na dito, sabi nila, yun pa lang, sa procurement, first 100 days, we probably saved more than 100 million already. Basta malaki. And when I say we saved that much, what I mean is, kung ano yung mga presyo dati, kung 30 pesos per item, biglang bumaba, naging 25 pesos. Kasi totoo yung bidding, walang kickback. So talagang bumaba yung presyo. So, yun, number one, number two. And then number three, institutional reform. Hindi pwedeng manatiling nakasentro sa personalidad o sa tao yung mga pagbabago. Hindi pwedeng, paano yun? Okay yung mayor ngayon. Paano next year? Paano sa 2028? O paano pagka iba na yung mayor? Paano kung sa 2037 nagkaroon ng mayor na corrupt ulit? Paano yun? Ang solusyon lang dyan, of course, there's no 100%. Pero napaka-importante na palakasin natin yung mga institusyon for transparency, for people's participation. So, nagtatag kami ng ugnayan sa Pasig office. Nagcapacitate kami ng civil society observers for the bidding that we do. Ginawa namin normal na nakabuklat mga libro namin. Sa huli mga tol, di natin tapusin kasi nakakahiya naman sa GMA Public Affairs. Panoorin nyo na lamang sa mismong YouTube channel nila. Sa huli,
Kung nagagawa ng mayor namin dito sa Pasig City ang mga bagay na ito, lalong-lalo na yung transparency, siguro kayang gawin po ito sa buong bansa, no? Ang masakit lamang na katotohanan, sa panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang presidente kasi napakaraming ginagawa. Hindi naman yan katulad ng mayor na maliit lamang yung lugar na tututukan mo. Kaya dinedelegate ngayon yung mga trabaho sa mga pinagkatiwalaan niya sa ating gobyerno. Unfortunately, hindi na natin maidi-deny ito. Kaya nga maraming nagiging critical sa akin ngayon kasi parang sinasabi nila, wala ka na bang tiwala kay BBM? Kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi nagbabago ang pagtitiwala ko. Ang problema, yung ilang mga pinagkatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Isa na po dyan, ang dating Secretary of Public Works and Highway na si Manuel Bonoan. Naniniwala ako na hindi pwedeng wala siyang alam. Nung una, akala ko negligence or incompetence lang eh. Pero nung mapanood ko sa balita, dahil sa pasabog ni Senator Panfilo Lacson, na yung kanyang anak tumatabo ng proyekto sa DPWH, imposibleng hindi niya alam yon. At niloko niya si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya mga tol dito, almost 3 years na lamang sa panunungkulan si PBBM. Huwag na tayong magbulag-bulagan sa katotohanan na hindi po perpekto ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan nating magsalita kung nararapat tayong magsalita. Sa huli, pag hindi tayo nagsalita bilang PBBM supporter at kayo mga loyalista, sa tingin nyo maganda ang legasiya na iiwan ni Pangulong Bongbong Marcos? I don't think so. Hindi kaya ni Pangulong Bongbong Marcos mag-isa. Kailangan niya ang mata at tenga ng taong bayan. Kasama tayo doon, kahit PBBM supporter o mga loyalista. Maraming salamat mga tol. Hanggang dito na lamang. Shout out po sa 1,300 plus na manonood po natin from Facebook and YouTube. Meron po tayong replay ng ating live stream kanina sa Top 1 Rewind. Sana makasama po natin kayo muli. Suportahan lamang ninyo patuloy ang ating gobyerno, ang ating Pangulo, at salamat din po sa suporta ninyo sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.